Hello guys! Hello! This is for Gemini. Gemini, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin ano bang messages, energy para sa lahat ng Gemini. This is June, general monthly reading. Please comment down below if you're new sa aking channel. Okay, Gemini. Okay, first card natin, arts. Medyo creative ka ngayong buwan ng June, Gemini. This is your birthday month sa mga iba. So, happy birthday, Gemini. Okay, kung makikita mo dito, nakafocus ka sa mga skills. Pwedeng nakikita ko sa'yo dito, pwedeng nag-aaral kang magpinta, diba? Mag-paint. Yung iba din sa inyo dito is pwedeng nag-a-apply ka ng trabaho. So, you're writing your resume, nagta-type ka, parang ganon. Yung iba sa inyo dyan, pwedeng nag-aaral na gitara, parang ganon, instrument, like piano, whatever man. Or pwedeng yung iba, may mga skills training kayo ngayon. So, nag-aaral kayo ngayon. Okay? Please comment down below, Gemini. Okay, guide. Okay. Okay, Gemini. So, kung makikita mo dyan, isang napaka-honest, totoo, na tao ang posibleng kadil mo ngayong buwan ng June. Totoo, honest, authentic siya eh. Honest, authentic. Wala siyang mga issue sa past, wala din siyang issue sa future. Kumbaga, nakafocus lang siya sa current niyang buhay. Ang taong yan ay pwedeng maging guide mo, mentor, confident, pwedeng kakampi. Okay? So, makakahanap ka, maybe in terms of relationship, sabihin na natin na acquaintance pa lang, tapos nararamdaman mo na ay mapagkakatiwalaan ko to, parang ganun. Alright. Okay, sharing yourself. Alam mo yung baraha, paulit-ulit lang guys. Sharing yourself, opening to love. So, parang siya, love life. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na yun, possible na yung taong honest na yan, na papasok sa buhay mo, na pwedeng maging kakampi mo, pwedeng mentor mo, pwedeng halay mo, ay posibleng love life yan. Pwedeng new love life, new inspiration, new source of happiness. Okay? So, kailangan mong buksan yung puso daw. Pwedeng may asawa ka na, may boyfriend, girlfriend, may kalibin, tapos may magkakagusto sa'yo. And kung sino man yan na magkakagusto sa'yo, sinasabi ng barahan na mabuting tao yan. Napakabuti, napaka-honest niya. Kaya nga nalaman nung may gusto siya kasi honest niyang sasabihin sa'yo na may gusto siya sa'yo. Alright, so King of Pentacles, the Wheel of Fortune,
Eight of Wands, and then the Tower. King of Pentacles, the Wheel of Fortune. So, sinasabi ng bara sa'yo dito, isang napakabilis na balita, letter, communication, call, chat, documents, ang posibleng darating sa'yo. And, kung ano man yan ay magpapabago sa takbo ng buhay financial mo. So, nakikita natin dito na may mga good news ka, like job offer yan, financial support, basta puro siya libre, like libreng tirahan, libreng sasakyan. Kumaga may mga tao sa paligid mo na yun nga pwedeng magiging kumbaga tutulong sa'yo para maging mabago yung takbo ng buhay financial mo. Okay? Tingnan natin. O, diba? Ang sabi ng baraha mo sa'yo dito, Gemini, tingnan mo ang sabi sa'yo dito na siguro before marami kang pinagdaanan na heartaches, especially sa pera, and then yung mga connection, siguro dati, like hindi ka siguro, pero normally yung mga Gemini ay friendly, maraming kaibigan, maraming connection. Pero kung ikaw ay isang Gemini na parang introvert ka, syempre wala kang connection. So, nakikita ko sa'yo dito na huwag kang mag-alala kasi kahit na walang connection, wala kang mga kakilala, sinasabi ng baraha na the universe will send you important people na pwedeng makatulong sa'yo. Okay? So, huwag kang masyadong mag-self-pity na parang sasabihin mo na ay, hindi naman lahat ng Gemini is pala kaibigan. Kasi, wala kang kaibigan, parang gano'n. So, wag kang masyadong mag-alala. Do your best and God will do the rest, parang gano'n. Basta gawin mo lang kung ano yung nararapat para sa'yo. So yun. Sabi ng baraha sa'yo dito, Gemini, doon sa mga Gemini guys na sobrang workaholic. Napaka-workaholic na Gemini. Overtime dito, overtime doon. Part-time dito, part-time doon. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan mong i-secure yung mga kinikita mo. Okay? So, wag kang wag kang masyadong magastos. Kailangan mong maging kuripot, magtipid, Gemini. Ito yung sinasabi ng baraha sa'yo So, yun guys, ang nakikita ko sa'yo. Kasi parang sinasabi dito na wag mong sayangin yung mga sacrifices mo. Lalo na sa pera. May ganun na tao diba? Yung halimbawa, pagod na siya sa trabaho. Nag-overtime, may part-time pa, may graveyard shift pa. Pero pag oras ng sweldo, 2 days lang, tapos na yung pera. So, dito sa baraha mo sinasabi na kailangan mong pahalagahan kung ano yung sacrifice na ginagawa mo. Okay? Thank you guys. Bye!